Anyway, ito. May gusto pala akong natuwa ako dito kasi, alam mo, ito, para lang mo sa kaalaman natin, malapit sa puso ko itong mga ganitong issue. Hindi ako walang biro kasi kahit po ako nung bata ako, wow. Malapit po ako lalo na sa mga kasambahay. Oo, ano naman iniisip nyo. Kasi meron akong kasambahay dati talaga na ang nagpalaki sa akin nung bata ako. At the same time, meron din ako na talagang malapit ako kasi yung parang nanay-nanayan mo sa bahay mo na tumutulong sa inyo. Naalala ko yung matandang nagtrabaho sa amin nun sa bahay namin na tumutulong dito sa issue na ito, yung kasambahay na sinaktad. Ito, yung hearing na yon may resulta. Okay? Kaya napakaganda ho kasi ito ho yung resulta ng hearing na yon. I thank the good gentleman from San Juan for reiterating again the need to act expeditiously in order to seek justice, attain justice for Manang LV Vergara. Rest assured, Mr. President, that your Committee on Justice and Human Rights will be doing everything. In fact, last night, for the record, Mr. President, I, together with Senator De La Rosa, were the ones who collaborated with the Regional Police Director of Mimaropa around 10:30 p.m. last night. Mr. President, General Joel Doria assured us that alias Dodong will be secured. Senator De La Rosa contacted the CIDG to ensure likewise that alias Dodong will be brought to safety within the premises of CIDG in Calapan. So at around 3 a.m., Mr. President, nilipat nga si alias Dodong sa Calapan. Hindi pa ho siguro ito ang huling kabanata, and we are moving forward to have even Manang LV Vergara be placed under the Witness Protection Program. Your committee has already provided, together with Senators Padilla and Estrada, medical services for Manang LV, who was blinded both eyes. Your committee has likewise provided free legal services for Manang LV Vergara. Hindi pa ho tayo titigil dito hanggat hindi pa ho ito natutuldukan, at naniniwala po kami na kahit 5 o 6 yung abogado na dinadala nung Ruiz Copol, meron pong pupuntahan po ito. Rest assured, Mr. President, that we will... Yun ang... Alam nyo ba, ganito nangyari dyan? Nung pag pinanood nyo yung hearing, grabe ho. Yung isa sa mga witness, pinasok, pinagbabaril ho yung bahay, ha? Ewan ko, siguro pananakot yun. Kasi may isang witness na naka-witness ng pananakit dito kay Nanay LB ng mga amo niya. Tapos itong witness tinatakot na ngayon. As in, binaril yung bahay nila. Okay? Tapos nga, isipin nyo yung amo nitong Manay LB, yung abogado, 5 o 6 daw. Ang lupit. Siguro din nyo lang, hindi katulad ni ni Vlogger Libayan, yung mga abogado na yan, ha? Baka... Kasi kahit gaano kadami, kung puro kasing utak ni Libayan yan, walang, sayang lang. Di ba? Hindi, pero alam mo, grabe ibig sabihin, mayaman pala at baka pangyarihan itong... Kasi isang abogado na nga lang, alam niyo ba ang mahal-mahal ng abogado? Bawat meeting may bayad. Dinaig pa yung mga walker. Tsaka yung mga nag-PPR. Oo. Hindi ko alam kung magkano yung sa PR, pero definitely, di man kasi ako nag-PPR. I don't need that. Pero sabi nila, mas mahal pa daw magpa-meeting, magpa-kape, kumain with the lawyer, more than magkape kayo ng mga PR dyan. Ang bira. Tas ito 5. Still conduct another hearing, and with the assistance of Senator De La Rosa, Senator Padilla, Senator Estrada, and even Senator Tulfo before, during the first hearing. I think this will not just be highlighted, but
justice will be served, Mr. President. Yun lamang po at ulitin ko, ang inyong committee ay tuloy-tuloy po ang pagtrabaho dito. Alam mo, ito yung isa pinakamagandang kasi di ba, alam naman natin yung bumabatikos na bakit sine-Senate hearing pa yung mga ganyan, ano ba mapapala niyan, bla bla bla. Yan ang justice system na pinapa-shortcut daw. Alam mo, isipin nyo to nangyari yan. Ngayon, magpo-provide na ng security dito sa witness dahil kinausap ni Senator Tolentino yung RD, yung director doon sa lugar na yon, okay, na pulis, para bigyan ng security. Alam niyo ho ba kung gaano kahirap ang kumuha ng security? I know. I have my own security, kaya alam ko kung gaano kahirap ang kumuha ng isang security. Just to provide para lamang po magkaroon ng protection dahil meron kang mga panganib sa buhay mo. Ito binaril na. Napakahirap. Hindi ho biro. Ngayon, dahil sa tinulungan sila ng Senado, na-provide kaagad. Aside from, tutulungan pa nila si Nanay LB sa mga kasi nabulag na yung isang mata 'di ba? Nabulag na po yung isang mata nung ni Nanay LB. Yung isa medyo nakakakita pa pero blur na daw talaga. As in ganun ko kahirap. Okay? Tapos matutulungan ng Senado. Kaya nga I'm really thankful dahil meron tayong mga senador katulad nito ni Senator Tolentino na sabi nga niya may kalalagyan. Nako. Naalala nyo, inano rin niya yan sa laptop? Oh, may kinalagyan, nakasuhan nyo sa laptop. 'Di ba? This time may kalalagyan daw ito. Kasi nga abogado ho si Senator Tolentino. Alam niya kung anong mga papaano tulungan legally itong mga kababayan natin. Yun lang. Sana ako, binabalita ako sa inyo dahil natutuwa ako dahil tulad na sinasabi ko, malapit po ako sa mga kasambahay. Yan po yung, kahit nga hindi to yung hello nanay. Yung nanay na naglilinis ho dito sa aking kubol, sobra hong yan, napakalapit po sa puso ko yan dahil nga talagang napakasipag po ni nanay. Kaya nga, buti ito, matutulungan dahil nakakatuwa po. Dahil, isipin nyo, ang hirap ng dinaanan nung si Nanay LB. Talagang binubugbog, tumakbo sa barangay. Anong ginawa? Tinangwagan yung amo para sunduin siya doon. At isipin nyo, tumanda na siya doon sa trabaho niyang yun. So this time natulungan na siya. Maraming salamat po, Senator Tolentino. Yari sila kay Senator Tolentino Ay magaling talaga yan. Kaya nakakatuwa yan. Kawawa naman si Manang LB. Oo, kawawa talaga, grabe. Ito. Tuloy natin